napansin naman niyang nagdadalang tao ito, kung kaya't ang ginawa niya, nilapitan niya yon para kausapin. Neng, hindi ka ba nag-aalala para sa batang dinadala mo? Tingnan mo ang sarili mo, para kang kubot-kubad na naglalakad sa daan. Bungad na wika ni Paulo sa babae. Matapos niyang nakapagsalita, agad naman niya yung nilapitan at mabilis na inipitan ng pangontra. Inabisuhan niya din yung maging maingat sa lugar na pinupuntahan niya, gawa na hindi niya alam kung sino ang totoo sa mga nagpapakunwari. Nang marinig naman ng babae ang sinabi niya, sumang-ayon lang naman ito habang galing-galing naglalakad papalayo. Dahil sa nasa doon ni Paulo, kaya naman hindi maiwasan ng tsuhi niya ang magtanong sa kanya. Bagaman tahimik lang itong nagmamasid, maminado siyang labis na ninyong nagtataka. Sa pagbalis ng babae, doon sila nagpumpisang mag-usap tungkol sa mga nangyari. Ayon sa tsuhi niya, hindi pang karaniwan ang kanyang ipinilos noon sa kadahilanan para siyang may alam sa mga lihim na karulungan. Ang buong akala kasi nito, ilang taon siyang nagtrabaho sa Maynila kung saan hindi nauso ang tungkol sa kwento pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Nasisiguro din ang tsuhi niya, wala siyang kaalam-alam pagdating sa ganang larangan, gawa ng dati siya umalis sa lugar nila, marinig ang pinagbawal ng lumapit ng tata. Paulo ang sinabi ng tsuhi niya, isilang naman siya habang sumasagot dito na. Hindi naman ho kasi naging madali ang ginugol kong taon sa lugar na yun. Walahanin niya tiyo, maglalabing 5 taon ako sa lugar na yun. Marami ako din kilalang parang may mga ganitong kaalaman na siya naman pinilit na. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tsuhi niya kundi ang pagdating. Matapos ang pag-uusap nila, pinabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Habang nasa kasagsaga ng pagbibenta itong si Paulo,